pagganto ng isang bansa ay nakaukit hindi lamang sa puso at pagkikibaka, kundi sa mga batas na gumagabay sa kalayaan, karapatan at kinabukasan. Bago pa man dumating ang mga mananakop, bago pa man kilalanin ang bansang Pilipinas sa mapa, mayroon ng batas, pamahalaan at katarungan. Ito ang paglalakbay ng saligang batas ng Pilipinas mula sa mga ninunong may sariling sistema hanggang sa revolusyon, digmaan at demokrasya. Ang ating mga ninuno ay nahati sa mga barangay. Maliit ngunit organisadong pamayanang binubuo ng humigit kumulang 30 hanggang 100 pamilya. Pinamumunuan ito ng dato, hindi monarko, kundi lider na may pananagutan sa pamumuno, pagprotekta at pagtiyak ng katarungan. Ang bawat barangay ay may sarili at malayang pamamahala kahit walang matatawag na hari o pinakapinuno ng lipunan. Ang bawat barangay ay may kanya-kanyang pinuno at batas na umiiral. Dato ang tawag sa pinuno ng barangay. Ang namumuno naman sa higit na malaking barangay ay tinatawag na raha o lakan. Siya ang nagsisilbing tagapagbatas, tagapagpaganap at tagahukom. Siya rin ang itinuturing na punong militar sa pamayanan. Sa pagpili ng dato, tinitingnan ang kanyang lakas, tapang at tatag upang matiyak ang kanyang kakayahan na ipagtanggol ang kanyang barangay laban sa mga kaaway. Ang mga tao sa barangay ang pipili ng bagong dato, ngunit siya ay dapat na ang pinakamayaman, pinakamakisig, pinakamatapang at pinakamatalino. Malaki ang bahaging ginagampanan ng matatanda sa barangay, kaya't may konsehong binubuo ng matatandang mamamayan ng barangay na tinatawag na Council of Elders. Sila ay katukatulong ng dato sa paghuhukom, paggawa ng batas at pagpapasya sa mga bagay na nangyayari sa barangay. Maayos ang ugnayan ng mga tao sa barangay. Sila ay tulong-tulong na gumagawa, nagdadamayan sa panahon ng kagipitan at sama-samang nagsasaya sa panahon ng mahahalagang pagdiriwang sa tribo. Nagkakaroon ng relasyon ang isang barangay sa isa pang barangay dahil sa komersyo o kalakalan, kasunduan sa pakikipagkaibigan at pakikiisa. Ang kasunduang ito ay pinagtitibay ng sandugo. Ang sanduguan ay isang ritual na ginagawa ng dalawang pinuno sa isang lugar kasama ang kanilang mga nasasakupan. Hihiwain ng dalawang pinuno ang kanilang bisig at ang dugong aagos sa kanilang sugat ay ilalagay sa isang lalagyan o kaya naman ay ihahalo sa alak, saka iinumin bilang simbolo ng kanilang pag-iisa. Nangangungulagan itong kapwa sila nagpapailalim sa mga batas o kautosang itinakda ng barangay ng kanilang nasasakupan. Mayroon namang pagkakataon nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga barangay. Ilang dahilan ng mga ito ang paghihiganti, pagpatay ng walang kadahilanan, pagdukot sa asawa o pananakit sa kabarangay. Dumating ang mga mananakop na Espanyol noong ika-16 na siglo sa Pilipinas. At sa unang pagkakataon ay ipinatupad ang sistemang nakasulat na batas. Ngunit ang mga Pilipino ay hindi pinayagang bumoto ng kanilang sariling konstitusyon. Ang kapangyarihan ay nananatili sa mga hari at simbahan.
Sa gitna ng himagsikan, isinilang ang konstitusyon ng Biak na Bato, ang unang pagtatangka ng mga Pilipino na magtatag ng republika. Hindi tayo tatagal kung bala lang ang hawak natin. Kailangan natin ng batas na mag-iwalay sa simbahan at gobyerno. Ngunit Felipe, sapat na ba ang lakas ng ating kongreso sa gitna ng digmaan? Napakahalaga nito dahil sa kauna-unahang pagkakataon, sinabi ng mga Pilipino, kami ang bubuo ng sarili naming pamahalaan. Ni Emilio Aguinaldo at iba pang revolusyonaryo ang Konstitusyon Provisional de República de Filipina na isinulat sa kabundukan ng Biak na Bato sa San Miguel sa lalawigan ng Bulacan. Nakasad rito sa saligang batas na pagpapatayo ng sariling Republikang Pilipino at paghihiwalay ng Pilipinas sa Espanya. Ngunit tila ito ay nabaliwala. Nagtagal lamang ito ng isang buwan dahil nabuwag ito ng isang kasunduan pangkapayapaan ng bansang Espanya sa mga kondisyon. Pero kung mababasa ang kasulatan sa kasunduan ng Biak na Bato, ebinenta raw ni Emilio Aguinaldo sa mga Espanyol ang Republika ng Biak na Bato sa halagang 800,000 piso. Anyari? Ang Republika ng Biak na Bato ay opisyal na tinutukoy ng saligang batas bilang ang kauna-unahang republikang naitatag sa Pilipinas na manghihimagsik na si Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga kapwa-kasapi sa Katipunan. Ang Republika ng Biak na Bato ay hindi kilalang nag-aalsa na umiral noong panahon ng Spanish East Indies. Nangyari ito matapos ang halalan sa konbensyon sa Tejeros na ginanap sa General Trias, Cavite noong ika-22 ng Marso sa taong 1897, kung kailan sunod-sunod ang pagkatalo ng hukbo ni Aguinaldo sa Cavite laban sa mga Kastila. Dahil rito, kinailangan nilang umatras papuntang Talisay, Batangas at naglakbay papuntang Hilaga kung saan nagkubli sila sa kabundukan ng San Miguel sa Bulacan. Napili nila ang lugar na ito dahil hindi madaling matunton ng kaaway. By the way, kung gusto mo malaman kung ano ang kaganapan sa Tejeros Convention na tinuring ang bilang kauna-unahang halala sa Pilipinas sa pagitan ng magdalo at magdiwang functions, mayroon tayong video para dyan. Iwan ko ang link ng video sa ibaba. Ang konstitusyon ng Republika ng Biak na Bato ay isinulat ni Felix Ferrer at Isabelo Artacho sa Biak na Bato sa San Miguel, Bulacan. Ngunit ito ay may pagkakahawig sa saligang batas ng Cuba, ang Konstitusyon de J. Maguayo. Magkahawig ang pagbabalangkas ng bawat salita dahil matatandaan sa panahon na iyon, ang bansang Cuba ay mayroon ring sariling revolusyon laban sa Kastila. Ang Biak na Bato ay nagbigay ito para sa paglikha ng isang kataas-taasang konseho na nilikha noong ika-1 ng Nobyembre sa taong 1897. Ang mga sumusunod bilang ang mga opisyal na nahalal: Emilio Aguinaldo bilang Pangulo, Mariano Trias bilang ikalawang Pangulo, Antonio Montenegro, kalihim ng Banyagang Kapakanakan, Emiliano de Dios, kalihim sa pandirigma, Isabelo Artacho, kalihim sa panloob, at Baldomero Aguinaldo, kalihim sa panlalapi. Ngunit ang republika na ito ay nagtagal lamang ng isang buwan dahil naudlot ito ng isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera ng Espanya. Ito ang tinatawag na Pact of Biak na Bato. Nakasad rito ang pagbabayad ng Espanya para sa pag-aareglo ng dalawang panig sa halagang 800,000 piso. Ngunit mayroong kondisyon ng Kastila rito. Una, ipapatigil daw ni Aguinaldo ang pakikipaglaban sa mga Kastila at mananahimik na lamang sa Hong Kong, at ang 400,000 piso rito ay mapupunta kay Aguinaldo. Pangalawa, 200,000 piso naman kapag ang bilang ng armas na naisuko ay lalagpas ng 700. Pangatlo, 200,000 piso kapag ipinahayag ang pangkalahatang amnestisya. Pang-apat, magbibigay raw ang Kastila ng karagdagang 900,000 piso sa mga danyos na naidulot ng gera sa mamamayang Pilipino. Sa sumakatotal, 1.7 million pesos kapalit ng Republika ng Pilipinas. Agad namang sinunod ni Aguinaldo ang mungkahi ng Espanya. Pumunta si Aguinaldo sa Hong Kong at nakatanggap siya ng 400,000 piso.
Ngunit habang nasa Hong Kong ang grupo ni Aguinaldo, nainis ang mga naiwan sa Pilipinas dahil wala raw silang natanggap na pera na pinangako ng Espanya. Dahil rito, nagtuloy-tuloy lang ang revolusyon ng Pilipino laban sa Kastila. Hindi binigay ng Kastila ang natitirang 200,000 piso dahil hindi tumigil ang mga revolusyonaryo sa pakikipaglaban sa Kastila. Pero habang nakikipaglaban ang mga revolusyonaryo na naiwan sa Pilipinas, ano kaya ang ginagawa ni Aguinaldo sa Hong Kong? Mayroon palang estratehiya sa Aguinaldo upang mapatalsik ang Espanya. Bumili sa Aguinaldo ng armas sa mga Amerikano upang gamitin ito laban sa Kastila. Noong ika-19 ng Marso sa taong 1898, bumalik sa Aguinaldo sa Cavite at siya ay naglabas ng kautusan na sisimulan nila ulit ang Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila sa tulong rin ng mga Amerikano. At sa 333 na pang-aalipin ng Espanya sa Pilipinas, napatalsik ni Ginoong Emilio Aguinaldo ang mga Kastila sa tulong na rin ng mga Amerikano. Ngunit ang buong akala ni Emilio Aguinaldo ay kakampi niya ang Amerika. Sa katunayan, ibinenta na pala ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang $27 milyong na kung saan nagugat sa Philippine-American War at tatalakayin natin yan sa ibang video. At iyan nga ang kaganapan ng tinatag ni Aguinaldo ang kauna-unahang republika sa Pilipinas, ang Republika ng Biak na Bato. Abril taong 1899, ang Malolos Constitution ang unang ganap na demokratikong konstitusyon sa Asya. Ito ay produkto ng talino, integridad at sakripisyo ng ilustrados at revolusyonaryo. Ang Malolos Constitution. Hindi tayo tatagal kung balan lang hawak natin. Kailangan natin ng batas na mag-iwalay sa simbahan at gobyerno. Ngunit Felipe, sapat na ba ang lakas ng ating Kongreso sa gitna ng digmaan? Noong Hulyo 18, 1878, nagbigay si Emilio Aguinaldo ng isang dekreto na humihingi ng halalan ng mga delegado sa Revolusyonaryong Kongreso. Ang isa pang dekreto ay pinahayag makalipas ang 5 araw na nagdedeklara na si Aguinaldo ay magtatalaga ng mga kinatawan ng Kongreso sa kadahilanang ang pagsasagawa ng halalan ay hindi praktikal sa panahong iyon. Inatasan niya ang 50 delegado. Alinsunod sa 2 dekreto na ito, tinipon ni Aguinaldo ang Revolusyonaryong Kongreso sa Brasuain Church sa Malolos, Bulacan noong Setyembre 15, 1878. Ang unang makabuluhang pagkilos ng Kongreso ay ang pagpapatibay ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong Setyembre 20 na ginanap sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1878. Ang mga sumusunod ay ilan pa sa mga kabilang sa mga pinakamalagang tagumpay ng Kongreso ng Malolos. Pagpapasa ng isang batas na nagpapahintulot sa Pilipinas na humiram ng 20 milyon mula sa mga bangko para sa mga gasto sa pamahalaan. Pagtatatag ng Universidad Literatura de Filipinas at iba pang mga paaralan. Pagbubuo ng Konstitusyon ng Pilipinas at pagpapahayag ng digmaan laban sa Estados Unidos noong Hunyo 12, 1879. Sa pangunguna ng isang komite na pinamumunuan ni Felipe Calderon at sa tulong ni Cayetano Arellano ay ang isang borador ng konstitusyon ang nailikha sa unang pagkakataon ng mga kinatawan ng sambayanang Pilipino at ito ang naging unang republikano na konstitusyon sa Asya. Ang saligang batas ay naayon sa mga konstitusyon ng Mexico, Guatemala, Costa Rica, Brazil, Belgium at France. Matapos ang ilang mga rebisyon, ang huling borador ng konstitusyon ay iniharap kay Aguinaldo. Ito ang naging daan
upang ilunsad ang unang Republika ng Pilipinas. Noong Enero 21, 1899, ipinahayag ni Aguinaldo ang tinatawag na Malolos Constitution. Ang Malolos Constitution ay ang unang mahalagang dokumentong Pilipino na ginawa ng mga kinatawan ng mamamayan. Ito ay nakaangkla sa mga demokratikong tradisyon na nagmula pa sa mga Amerikano. Lumikha ito ng isang estadong Pilipino na ang gobyerno ay tanyag, kinatawan at responsable na may tatlong magkakaibang sangay, ang ehekutibo, ang legislatibo at ang hudikatura. Tumawag din ito para sa paghiwalay ng simbahan at estado. Ang mga kapangyarihan ng ehekutibo ay dapat gamitin ng Pangulo ng Republika sa tulong ng kanyang gabinete. Ang mga kapangyarihan na panghukuman ay binigay sa Korte Suprema at iba pang mas mababang korte na nilikha ng batas. Ang punong maestrado ng Korte Suprema ay dapat ihalal ng legislatura na may pagsang-ayon ng Pangulo at ng kanyang gabinete. Ang Malolos Konstitusyon ay ang espesipikong itinakda para maging panangga laban sa mga pang-aabuso at ibinanggit ang pambansa at individual na mga karapatan, hindi lamang ng mga Pilipino pati na rin ang mga dayuhan. Ang konstitusyon bilang isang buo ay isang monumento sa kakayahan ng mga Pilipino na ilarawan ng kanilang sariling kurso sa mga demokratikong linya. Sa isang panahon ng bagyo at diin, sinasagisag nito ang mga ideal ng isang taong lumitaw mula sa panahon ng dilim patungo sa liwanag ng dahilan. Sa panahon ng Amerikano, isinilang ang 1955 Constitution. Ito ang naglatag ng pundasyon ng modernong demokratikong Pilipinas kung saan nagkaroon ng halalan, sangay ng pamahalaan at karapatan ng mga tao. Ito ang ating pagsasanay. Sa loob ng maraming taon, papakita natin sa mundo na kaya natin. Ang pamahalaang Commonwealth ay naitatag noong November 15, 1935 matapos maaprubahan ang Konstitusyon ng 1935. Ito ang pansamantalang pamahalaan na itinayo ng Amerika upang ihanda ang Pilipinas sa ganap na kalayaan pagkatapos ng 10 taon. Si Manuel L. Quezon ang naging unang Pangulo ng Commonwealth at si Sergio Osmeña naman ang unang pangalawang Pangulo. Ang pamahalaang ito ay halos kapareho ng sistema ng pamahalaan ng Estados Unidos. May tatlong sangay, ehekutibo, legislatibo, at hudikatura. Sa ilalim ng Commonwealth, isinagawa ang maraming reforma upang palakasin ang ekonomiya, sistema ng edukasyon, at depensa ng bansa bilang paghahanda sa kalayaan. Mga pangunahing layunin: ihanda ang Pilipinas sa kalayaan mula sa Estados Unidos, magpatibay ng mga institusyong pampamahalaan tulad ng hukbong sandatahan, sistemang pang-edukasyon, at hudikatura. Paunlarin ang ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino. Protektahan ang karapatan ng mga mamamayan sa ilalim ng Konstitusyon ng 1935. Mahahalagang nagawa: pagtatatag ng National Defense Act of 1935 para sa sariling hukbong sandatahan ng Pilipinas, pagpapatayo ng mga paaralan at pagpapatibay ng sistemang pampublikong edukasyon, pagpapatupad ng mga programang pang-ekonomiya at pampatibay ng kabuhayan ng mga magsasaka, pagharap sa krisis noong panahon ng pananakop ng Hapon kung saan pansamantalang nahinto ang operasyon ng Commonwealth, ngunit muling ibinalik pagkatapos ng digmaan. Kahalagahan: ang pamahalaang Commonwealth ang nagsilbing pundasyon ng malayang Pilipinas. Dito unang naranasan ng mga Pilipino ang halos ganap na sariling pamahalaan. Nagsilbi itong pagsasanay sa pamamahala bago ang pagbibigay ng kasalinlan noong July 4, 1946.
Sa ilalim ng batas militar, binago ang sistema ng pamahalaan mula sa federal presidential tungo sa parliamentary. Ngunit, ang tunay na kapangyarihan ay nanatili sa isang tao lamang. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Constitution, aking dinideklara ang batas militar upang baligtas ang Republika ng Pilipinas. The 1973 Philippine Constitution by Marcos administration. But what makes it? In 1965, Ferdinand Marcos was elected as a president. In 1969, he was re-elected for his second term. In 1972, he declared martial law under the 1935 Constitution. In 1973, the 1973 Constitution was drafted. But what makes the 1973 Constitution? It was the first parliamentary government in the Philippines. The Article 1, the National Territory. The national territory comprised the Philippines archipelago with all the islands and water embraced there. This is the other territories belongs to the Philippines by the historic right or legal title, including the territorial sea, the airspace, the suboil, the seabed, and the insular shelf and the other submarine area over the Philippines are all belongs to the Philippines. Declaration of Principles and State Policies. Section 2. The defense of the state is a prime duty of the government and the people, and in the fulfillment of this duty, all citizens may be required by law to render personal, military, or civil service. Section 3. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principle of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Article 3. Citizenship. Those whose father or mothers are citizens of the Philippines, even the mother or the father married an alien, but the newborn baby is still a Filipino. Article 4, Bill of Rights, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Section 3. The right of the people to be secured in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature, and for any purpose shall not be violated. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by the judge, or such other responsible officer as may be authorized by law. After examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the person or the things to be seized. 5. Duties and obligation of the citizen. Section 1. It shall be the duty of the citizen to be loyal to the republic and to honor the Philippine flag, to defend the states and to contribute to its development and welfare, to uphold the Constitution and obey the laws, and to cooperate with the duly constituted authorities in the attainment and preservation of just and orderly society. Section 4. It shall be the obligation of every citizen qualified to vote to register and cast his vote. Article 6. Suffrage. Section 1. Suffrage should be exercised by citizens of Philippines not otherwise disqualified by law, who are 18 years of age or over, and who should have resided in Philippines for at least 1 year and in the place wherein they propose to vote for at least 6 months preceding the election. Batasang Pambansa. The Batasang Pambansa, which shall be composed of not more than 200 members, shall otherwise provide by law, shall include representative elected from different regions of the Philippines, those elected or selected from various sectors as may be provided by law, and those chosen by the President from the members of the Cabinet. Thank you. Article 9. The Prime Minister, the Cabinet, and the Executive Committee. Section 3. There shall be an Executive Committee to be designated by the President, composed of the Prime Minister as a chairman, and not more than 14 other members, at least half of whom shall be members of the Batasang Pambansa. The Executive Committee shall assist the President in the exercises of his powers and functions in the performance of his duties, as he may prescribe.
In additional information, 1973 Constitution was ratified during the Marcos period. It introduced a parliamentary form of government. Under this constitution, the president is also the prime minister. The legislative branch of the government became a numerical in form, remaining ito the batasang pambansa. It ended after the 1986 EDSA Revolution. Pebrero 1986, milyong-milyong Pilipino ang lumabas sa lansangan upang makusan ang diktadura at ibalik ang demokrasya. Sa tagumpay na ito, isinilang ang 1987 Constitution, ang pinakamalawak, pinakamasinsin, at pinaka-focus sa karapatang pantao. Kalaban ng demokrasya ang diktadurya. Kaya noong 1986, ang mga mamamayang Pilipinong walang kalayaan, galit sa pagmamalabi sa kapangyarihan ng diktador na Pangulong Marcos, nagkaroon ng pag-aaklas. Sa loob ng 4 na araw, nangyari ang People Power Revolution. Sa unang araw, noong February 22, 1986, umpisang nagtipon ang mga tao sa EDSA sa labas ng Camp Crame. Tumiwalag sa administrasyon ni Marcos si Juan Ponce Enrile na nooy Defense Minister at si Fidel Ramos na dating Vice Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Noong sumunod na araw, ika-23 ng Pebrero 1986, pinukaw ng panawagan ni Jaime Cardinal Sin ang mamamayang Pilipino. Lalo pang dumami ang mga taong pumunta sa EDSA at sumuporta sa panawagang patalsikin si Marcos. Doon na din dumating ang mga militar sakay ng mga tangkeng pandigma. Ika-24 ng Pebrero 1986, ang ikatlong araw, nagbanta ang kampo ni Marcos na aatake ito. Pero patuloy na lumalaki ang bilang ng taong nag-aaklas laban sa kanyang administrasyon. Hanggang sa dumating ang huling araw ng revolusyon, ika-25 ng Pebrero 1986. The people increased in number and then there was no turning back anymore. And what became crucial was that the military started crumbling. One after the other, units started defecting towards the RAM because as the people's numbers increased, the impossibility of Marcos doing anything also increased. Soldiers came out with white flags and their armalites. I thought this was a turning point because the soldiers said to us they were going to join the people. They were not going to fire. Ano nga ba ang nangyari sa huling araw ng EDSA People Power, ang huling kabanata ng diktaduryang Marcos? Dahil sa lakas ng puwersa ng mga mamamayang Pilipinong sumusuporta sa revolusyon, tila hindi na sumikat ang araw para kay Marcos. Madaling araw pa lang, naudlot na ang planong pag-atake ng mga militar sa Camp Crame. Bandang alas 5 ng umaga, nagdesisyon ang Pangulong Marcos na hindi bababa sa pwesto kasunod ng abiso ng kanyang asawa at dating First Lady Imelda Marcos. Pero halos 30 minuto ang lumipas. Nagbigay na ito ng go signal sa kanyang pamilya na lilisanin nila ang Malacanang sa araw na yon. Habang ang kampo ni Cory Aquino naghahanda na sa Club Filipino sa San Juan para sa inauguration nito bilang bagong ganap na Pangulo. Nagbabantay ang mga tao roon, nag-aabang kung sakaling sasalakayin sila ng kampo ni Marcos at pigilan ang inaugurasyon. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, dumating si Cory Aquino
at nanumpa bilang Pangulo kay Senior Justice Claudio T. Hanqui. Itinalaga bilang Vice President si nooy Senator Salvador Laurel. Nagbago ang isip ni Marcos sa paglisan ng palasyo. Naghanda rin sa kanyang sariling inauguration sa Ceremonial Hall ng Malacanang. Bandang alas 11:55 ng umaga, nanumpa rin bilang Pangulo si Marcos. Pero ang live coverage nito pinutol habang umiere. Marcos took his oath in Malacanang at around 12 noon. But then it was interrupted. I think TV Channel 4, which was showing that inauguration, was interrupted when the transmitter was knocked out. And so that, that was a symbol of the end. In a sense, the screens went blank. Na lamang sabay-sabay na pinaputukan ang mga transmitter ng mga channel ng gobyerno. Bilang tugon, gumamit ng movie cameras para kunan ang panunumpa nito sa pagkapangulo kay Chief Justice Ramon Aquino. Pagkatapos nito, lumabas ng balkonahe si Marcos at nagpakita sa kanyang mga taga-suporta. There was one last rallying effort that Marcos did. Went to the balcony thing, and he's raising his hand. Then you have the children, they all look worried. I don't know if you saw that picture. Yeah, that was one of his last formal activities as the president of this country. Nagniningas ang alitan sa parehong panig. Pero patuloy na nanaig ang demokrasya at ang people power. Bandang alas 4 ng hapon sa Malacanang, inalok ni US Brigadier General Ted Allen ang pamilya Marcos na gamitin ang mga American helicopters o di kaya'y mga barko para lisanin ang Malacanang. Pero si Marcos sinabing mas pipiliin niyang mamatay sa palasyo. Alas 5 ng hapon, tinawagan ni Marcos si Enrile para sana'y makipag-ugnayan sa ideyang lisanin ang Malacanang. Pero nag-uumpisa ng mag-alsabalutan ang pamilya. Alas 6 na ng hapon nang napapayag ang Pangulo na tuluyang umalis sa Malacanang. The U.S. told him directly through the special envoy of the President of the U.S. to cut and cut clean. And they provided the transport that he could leave Malacanang, and he was assured safe passage to be able to travel to abroad. Alas 7 ng gabi sa Malacanang, ikinarga na sa mga bangka ang mga bagahe ng pamilya Marcos. At inihanda na ang Pangarap Golf Course kung saan susunduin ng mga helicopter ang pamilya Marcos. 8:40 ng gabi, sinisigurado ng mga convoy ang dadaanan ng pamilya Marcos. Ilang minuto ang lumipas. Isa-isang isinasakay ng helicopter ang pamilya, pati na ang ibang kaalyado nito. Ganap na 9:05 ng gabi nang umalis ang unang helicopter sa Malacanang. Makalipas ang halos isang oras, dumating na sa Clark Air Base ang mga Marcos. Pero ang sumalubong sa kanila, mga hiyaw ng taga-suporta ni Aquino. Bandang 9:52 ng gabi, inanunsyo sa radyo na tuluyan na ngang nilisan ng mga Marcos ang bansa. Pagkatapos nito, pinasok ng mga Pilipino ang Malacanang kung saan tumambad ang mga naiwang gamit ng mga Marcos. So we entered freely into the buildings, and we were telling them not to touch the papers because those were important documents that could be proof of the malpractice. Sa puntong ito, kinumpirma ng bawat Pilipinong nagwagi ang demokrasya at tumatak sa kasaysayan ang people power. So sir, as bilang tagapagpatupad po ng batas rito sa Pilipinas, ano po ang masasabi niyo po sa Ligang Batas? Ang masasabi ko sa Ligang Batas na po sa buong pagpapalagay sa lugar
Ang konstitusyon ay buhay. Ito ay nagbabago kasama ng henerasyon. Ngayon, pinagdedebatihan natin ang mga reforma sa ekonomiya, federalismo, term limits at digital rights. Ngunit sa huli, ang tanong ay iisa. Ano ang uri ng Pilipinas ang nais nating likhain?